Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, SJ Tangco, Jepoy Borel, Marco Toledo, at Vince Martin, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4031. Lumabas si Yona mula sa karamihan at mahinahong tumingin sa tanawing nasa harapan niya. Ang pagkakaroon ng mga ilegal na baril ay isang malaking krimen. Ang Dragon Palace ang mamamahala dito. Pagkatapos ay sinipa niya sa lupa ang nangungunang security guard. Nasaan ang pamilya Cobb? Sabihin mo sa kanila na lumabas. Nanginginig sa sakit ang security guard. Naiintindihan mo ba ang iyong ginagawa? Bulalas niya sabay takip ng mukha. Kilala mo ba kung sino ang nagmamay-ari ng cruise ship na ito? Naiintindihan mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Bam! Hindi mapakali si Yona na makipag-usap sa isang tulad niya. Sa halip, dumampot siya ng baril sa lupa noon at hinayla ng gatilyo sa hita ng security guard. Isang malakas na putok ng baril, at gumulong-gulong sa lupa ang security guard sa sobrang sakit. Nang makita niyang muling itinaas ni Yona ang kanyang baril, agad itong sumagot habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, the main hall. Nasa main hall sila na nagdiriwang ng seremonya ng kasal ni Young Master John. Mamamatay ka kung gagawin mo ang labis na pag-istorbo sa kanila doon. Bam! Sinipa ni Julian ang security guard sa lupa. Sapat na ang pagsasalita. Binaliwala ni Harvey ang mga taong ito ng lubusan, at kalmadong lumabas ng si Julian at ang iba pa ay nag-alis ng landas para sa kanya. Kasabay nito, ang buong pangunahing bulwagan ng cruise ship ay napuno ng mga makukulay na ilaw at magarbong dekorasyon. Daan-daang mga nangungunang numero ang natipon dito, at buhay na buhay ang buong lugar. Ang mga mayayaman at makapangyarihang mga panauhin ay nakikipagkwentuhan sa nilalaman ng kanilang mga puso. Ang mga lalaki ay nakasuot ng nakaistilong leather suit, habang ang mga babae ay natatakpan ng mga nakasisilaw na alahas. Ang mga taong ito ay nagpapakita ng kanilang pinakamahusay na panig sa kabila ng paggawa ng lahat ng uri ng pagkasira at kasuklam-suklam na mga bagay. Sa likod ng lahat, sa isang okasyong tulad nito, patay na sila sa pagpapakita ng pinaka-elegante at kamanghamanghang bahagi ng kanilang sarili. Sa VIP seat, pilit na ngumiti si Lola Cobb habang kausap niya ang ilang negosyante mula sa Country Age. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang pamilya Cobb ay may sariling Diyos ng digmaan. Walang nakakaalam kung bakit nagpasya ang pamilya John na dalhin ang pamilya Cobb sa mga VIP seat. Gayunpaman, ang iba ay tiyak na magpapakita ng kanilang mabuting pakikitungo, anuman ang kaso. Hindi maganda ang hitsura nina Eden at Valerie noong nakatayo sila sa hindi kalayuan, pero at least nagawa nilang makabawi sa pagkabigla. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ay kailangang magpatuloy kahit gaano pa sila kawalang kahihiyan. Nagpasya pa si Eden na kumapit kay Silas, anuman ang mangyari. Sa bagay, pareho silang interesado sa iisang babae. Bam! Isang hindi napapanahong putok ang maririnig, at nabasag ang mga salamin sa buong lugar. Agad na sinipa ang matibay na pinto. Natahimik ang mga tao matapos marinig ang malakas na tunog. Ang bawat tao ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha habang sila ay nakatitig sa pasukan, gulat na may maglakas loob na dalhin ang problema sa ari-arian ng pamilya John. Maraming mga security guard na may kargadong mga baril ang makikitang kumikibot sa lupa sa lalong madaling panahon, at hindi lang sila merong nakakatakot na mga mukha nila, pero sumisigaw din sila sa sakit na walang tigil. Ang mga security guard ay pawang nasugatan ng husto. Maya-maya pa ay dahan-daang pumasok ang isang dosenang tao. Walang makakakita sa kanilang mga mukha dahil sa mga backlight. Gayunpaman, sila ay ganap na nakasisilaw at tila sila ay mga anghel na bumababa mula sa langit, at walang makakaya kahit tumingin ng diretso sa kanila sa sandaling iyon. Sa sandaling lumabas si Harvey at ang iba, sa wakas ay napatingin ang lahat sa kanilang mga mukha. Ang mga panauhin ay nagpahayag ng mapanghamak na mga ekspresyon nang makita nila ang ordinaryong mukha ni Harvey. Noong una ay naniniwala sila na ang mga nanggugulo ay maaaring baliw o tunay na makapangyarihan.
Di ba niya alam na ang Diamond Cruise ay nasa pangalan ng pamilyang John? Higit sa lahat, engagement day ngayon ni Young Master John at Miss Moreno. Dapat ay may death wish siya na nais gawin ang isang bagay na tulad nito. Bang! Habang ang mga bisita ay nakatingin ng masama kay Harvey, pumasok ang ilang lalaking may mga baril. Agad nilang tinanggal ang kanilang mga safety lock at pinalibutan ng tuluyan ang lugar. Napahiyaw sa takot ang mga mayayamang babae bago nagkagulo sa likuran. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mukhang mga pirata na sinusubukang i-hijack ang cruise ship. Sabi nga, walang nag-isip na magiging pirata sila sa Victoria Harbor. Si Lola Cobb ay nagpakita ng malungkot na tingin sa kanyang mukha bago bumulong, Harvey. Agad ding nagbago ang ekspresyon nina Eden at Valerie. Hindi nila akalain na hahabulin talaga sila ni Harvey hanggang dito. Higit sa lahat, pinili pa niyang pigilan sila sa harap ng publiko. Higit sa lahat, pinili pa niyang kumilos dito. Gaano kayabang ang lalaking ito? Lahat ng mga security guard ay sumigaw sa kanilang mga walkie-talkie para sa backup, na para bang sasabak sila sa isang napakalaking mapanganib na kaaway at handang makipaglaban kay Harvey at sa iba pa. Ngunit sa paghakbang pa lang nila ay agad na iniwas ni Trey ang likod ng palad pasulong. Sampal, sampal, sampal. Maririnig ang malalakas na sampal, at ang lahat ng mga security guard ay bumagsak sa lupa, at ang kanilang mga katawan ay patuloy na nanginginig. Habang ang mga mayayamang babae ay nagsisigawan sa takot, si Trey ay tumawa ng malungkot bago sinipa si Eden sa lupa nang sinubukan niyang tumakbo. Pagkatapos ay hinawakan ni Trey ang buhok ni Eden at kinaladkad siya sa lupa patungo kay Harvey. Heto na po Sir York. Ngayon para sa susunod. Lola Cobb, iligtas mo ako. Tulong. Takot na bulalas ni Eden habang kinakaladkad siya na hawak sa buhok niya. Bitawan mo ang kapatid ko. Galit na sigaw ni Valerie. Agad niyang sinugod kay Harvey ang isang kutsilyo na nakuha niya sa kung saan. Safe to say, ang ignorante ay palaging walang takot. Bang! Hindi nag-aksaya ng oras si Yona na sinipa si Valerie sa lupa. Ilang elite ng Dragon Palace na nakakasual na damit ang sumugod bago kinuha sina Eden at Valerie. Tumingin sa kanila si Harvey, na kalmado gaya ng dati, bago siya sumulyap sa mga VIP seat. Nagtatago ka pa, Lola Cobb. Anong ginagawa mo dito, Harvey? Dahan-daang lumabas si Lola Cobb, hawak ang kanyang tungkod. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago sa lahat, at hindi siya mukhang kinakabahan o natakot man lang. Malamig niyang tinitigan si Harvey, na para bang tumitingin siya sa isang payaso. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? May sasabihin ako sa iyo. Ito ay kabilang sa pamilya John, isa sa nangungunang 10 pamilya. Lahat ng tao dito ay mayaman o makapangyarihan. Hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo dito. Ganun ba? I'm so scared, sagot ni Harvey. Ikaw dapat. Masasabi ni Lola Cobb na nililibak lang siya ni Harvey, ngunit nanatili pa rin siyang kumpiyansa. Higit sa lahat, ito ang araw ng pakikipag-ugnayan ni Young Master John. Kahit na magdudulot ka ng napakalaking problema, alam mo man lang ang sarili mong limitasyon. Naiintindihan mo ba kung ano ang mga kahihinatnan mo sa paggawa ng isang bagay na tulad nito? Tinuro ni Lola Cobb sina Eden at Valerie. Huwag mong sabihing hindi kita binibigyan ng pagkakataon, Harvey. Bibigyan kita ng 1 minuto. Bitawan mo ang mga apo ko. Kung hindi, masama kapag nagalit si Young Master John. Tama na yan Harvey. How dare you? Galit na bulalas ni Eden, sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang ulo. Hinding-hindi ka pababayaan ni Young Master John para dito. Kayo ang kumuha ng mga tao para patayin ako. Kung hindi ako magaling sa pakikipaglaban, nasa ilalim na ako ng 6 na talampakan sa ngayon, tama. Sagot ni Harvey na may malabong ngiti. Sa tingin niyo ba makakatakas ka sa ilang salita lang? Sumakay ka sa Diamond Cruise at lumaban sa pamilya John. Not to mention, you're going against sa batas ngayon. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking tiyan ang lumabas na may matuwid na tingin sa kanyang mukha. Mas mabuting ihulog niyo ang inyong mga armas at sumuko ngayon.
Kung hindi, hindi nyo kakayanin ang mga kahihinatnan. Ang iba ay natauhan kaagad pagkatapos, at galit na tumingin kay Harvey. Natural, naniniwala sila na si Harvey ay isang ignorante lamang na nagdudulot ng gulo. Iniisip ba niya na kaya niyang kumilos ng mataas at makapangyarihan dahil lang sa may kasama siyang isang dosenang armadong lalaki? Hindi ba niya naiintindihan ang mga kahihinatnan ng pagkontra sa pamilya John? Maging ang batas ng pagpaparehistro ng Cruz ay dudurog sa hangal na ito, pabayaan ang pamilya. Marami na silang nakitang mayabang na tao sa kanilang buhay, ngunit bihira silang makakita ng ganitong kabaliw. Napatingin si Harvey sa medyo may edad na lalaki. Ang pamilyang Cobb ay umupo ng mga tao para patayin ako, pagkatapos ay sinubukang tumakas ng mabigo ang kanilang plano. Nirespeto ko ang batas. Iginagalang ko rin ang pamilya John. Ngunit hindi ko hahayaan na ang mga instigator ay mawala dahil dito. At saka, laging malinis ang konsensya ko. Kung magpasya ang pamilyang John na lumaban, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Sinabi niya, minsan ko lang ito sasabihin sa iyo. Ito ay personal. Ang kailangan mo lang gawin ay tumayo dyan at manood habang dinadala ko itong tatlo sa akin. Maaari kang magpatuloy na dumalo sa seremonya sa ganoong paraan. Magbibigay pa ako ng $150,000 bilang bayad sa pagdulot ng takot dito. Layuan natin ang negosyo ng isa't isa. Ang sabi, kung hahadlangan nyo ako at lalabanan. Wala akong balak na patayin ang sinumang sumusubok na pigilan ako bago kunin ang tatlo. Matalam silang tinitigan ni Harvey. Sinulyapan niya ang tinatawag na mga kilalang tao bago malamig na sinabi, kahit ano paman, walang pipigaw sa akin na kunin ang tatlo. Walang sinuman sa inyo ang may karapatan, kung tutuusan. Sapat na ang tono ni Harvey para bahagyang magbago ng ekspresyon ang lahat. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, lumabas na si Julian kasama ang kanyang mga tauhan sa likuran niya, at ang kanyang mukha ay nagyayelo. May ilang lalaki na humakbang para ipakita ang kanilang tapang, ngunit agad silang sinipa sa lupa, at hindi man sila maaaring makapagbitaw ng isang salita. Sinubukan ng ilan sa kanila na lumaban, ngunit agad na nakatutok ang mga baril sa kanilang mga ulo. Ito ay isang kahabag-habag na tanawin. Binago ni Lola Cobb ang kanyang ekspresyon habang ibinaba ang kanyang tungkod pasulong, sinusubukang pilayin si Julian. Malamig na hinawakan ni Julian ang tungkod, at pinutol ito sa kalahati bago siya sinampal ng husto sa mukha. Wala siyang pakialam sa paggalang sa mga matatanda sa sandaling ito. Kung tutuusin, alam niya kung gaano karumal dumal ang mararating ng masamang bruhang ito. Hindi nagtagal, kinuha ng dalawang elite ng Dragon Palace si Lola Cobb. Patuloy siyang pumiglas sa lupa, ngunit ang tanging nagawa niya ay tumama pa ng ilang sampal sa kanyang mukha. Mga siraulo kayo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking tiyan ay nagpakita ng malamig na ekspresyon habang nanunood. Wala akong pakialam kung anong uri ng sama ng loob ang mayroon ka sa mga taong ito, ngunit hindi mo man lang basta-basta maaaring igalang ang batas. At saka, si Lola Cobb at ang iba pa ay mula sa pamilyang Cobb. Napakalaki ng mga status nila. Hindi sila gagawa ng isang bagay na kasuklam-suklam. Sila ay sinisiraan mo. Hayaan mo na sila at humingi ng tawad ngayon din. Lumuhod. Tatawagin ko ang mga pulis kung ayaw mo. Itatapon kayong lahat ng tao mula sa Hong Kong Police Station sa likod ng mga rehas. Sampal. Hindi na nag-aksaya ng oras si Julian na pinalipad ang nasa katanghaliang gulang na may sampal sa mukha. Oh, agad na hamampas ang lalaki sa karamihan, at maririnig ang hiyawan ng sakit. Ang mga mayaman at makapangyarihang mga panauhin ay napuno ng galit, at hindi pa sila nakaranas ng ganitong suntok sa buong buhay nila. Agad nilang dinagsa si Harvey at ang iba pa, pilit na pinipigilan sila. Sa isang banda, naniniwala sila na si Harvey at ang iba pa ay natatakot sa kanilang mga katayuan, at si Harvey ay hindi talaga kayang patayin sila. Sa kabilang banda, hindi sila pinahihintulutan ng kanilang pagmamataas na tumalikod at manood lamang. Hindi nila gustong mapahiya ng ganito. Nang ang lahat ay nagiging mas matindi,
Ang mga dimmed na ilaw ay agad na lumiwanag. Tumigil ka. Maririnig ang mga yabag ng paa sa ikalawang palapag. Tumingin si Julian at ang iba pa, at nakita ang isang lalaking nakasuot ng Givenchy haute couture suit na naglalakad palabas kasama ang isang grupo ng mga tao. Sumunod sa tabi niya si Ellen, na nakasuot ng snow white gown, na may katangi-tanging hitsura sa kanyang mukha. Ang dalawa kapag tiningnan ay napakaganda at gwapo, nakakakuha ng atensyon ng lahat. Para bang match made in heaven ang dalawa. Young Master John, Miss Moreno, ang tinatawag na prominenteng figure. Agad na umakyat sila para batiin ang dalawa. Tuluyan na nilang hindi pinansin si Harvey at ang iba pa, sa halip ay magalang na nakipag-usap sa mag-asawa. Si Ellen, na mukhang mayabang na prinsesa, biglang nakita si Harvey na nakatayo sa crowd. Agad na nanginig ang kanyang katawan, at inalis niya ang kanyang kamay kay Silas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4035. Natural, hindi akalain ni Ellen na makikita niya si Harvey dito. Nagbago ang magandang tingin sa kanya, at nakaramdam siya ng kaunting awkward. Gayunpaman, mabilis siyang huminga ng malalim bago pumulupot sa braso ni Silas habang naglalakad sila palabas. Bahagyang nagulat si Harvey nang makita si Ellen. Anong maliit na mundo? Hindi niya akalain na makikita niya ang napakaraming mga kaaway niya sa cruise ship. Nagtataka siyang tumingin kay Eden, na malungkot ang mukha, hindi nagsasalita ni isang salita. Pagkatapos ng lahat, si Harvey at Ellen ay walang kinalaman sa isa't isa sa puntong ito, at hindi yun masabi na sulit. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang lalaking naka-Givenchy suit. Ang lalaki ay gwapo, at siya ay may isang malakas na figure ngunit isang pambabae na ugali. Malinaw na siya ay isang young master na lumaki sa isang mayamang pamilya. Ang lalaki ay si Young Master John, si Silas John mismo. Hindi siya direktang inapo, bagkus siya ay isang bata lamang na inampo ng punong bahay ng pamilya. Gayunpaman, siya ang may pinakamataas na katayuan sa lahat ng narito. Si Silas ay mahinahong naglakad papunta sa harapan na maraming tao ang nakasunod sa kanya. Sinulyapan niya si Harvey bago nagtanong, anong nangyayari dito? Sino ang nagdudulot ng gulo sa isang mahalagang araw? Mas outstanding couple ba itong makinis na nagseselos ka? Nagsalita si Silas sa mapaglarong tono, ngunit ramdam pa rin ang kanyang mabangis na aura. Ang isang simpleng salita ay sapat na upang magdulot ng takot sa puso ng mga tao. Mabilis na umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nagkakamali ka, Young Master John. Hindi kami mangangahas. Ito ay ang aking pinakamalaking karangalan na dumalo sa iyong seremonya ng pakikipag-ugnayan. Sila ang nanggugulo at nambubogbog sa lahat dito dahil sa selos. Ang karamihan ay hindi nag-atubili na siraan si Harvey. Tuluyan na niyang binaliwala ang mga ito habang pinaghahampas-hampas ang mga ito kung tutuusin. Narito ka na sa wakas, Young Master John. Nagsalita si Lola Cobb, na para bang nasa awa siya ng kanyang amo. Ang kanyang pangalan ay si Harvey York. Hindi lang niya ninakawan ang pamilya ko ng mga ari-arian namin. Pero binibigyan pa niya ng pera ang mga tao para tugisin kami. Alam niya na nagbayad kami ng mataas na halaga para makuha ang iyong proteksyon dito. Pero wala siyang pakialam. Hindi lang niya binugbog ang iyong mga security guard, kundi ipinatong pa niya ang kanyang mga kamay sa iyong mga bisita. Lubos niyang hindi iginagalang ka at ang iyong pamilya. Dumiretso si Lola Cobb sa puso ni Silas. Nais niyang humingi ng tulong kay Ellen, ngunit agad niyang naunawaan kung kailan hindi man lang tumitingin si Ellen sa pamilya Cobb. Sa puntong ito, ayaw ni Ellen na may makaalam tungkol sa kanyang nakaraan. Kung humingi ng tulong si Lola Cobb kay Ellen, tiyak na mamamatay siya para dito. Wala siyang choice kundi sumandal kay Silas. Kung tutusin, gumastos siya ng malaking halaga para lang makasakay sa cruise niya. Natural lang sa kanya na hingin ang kanyang proteksyon. Pumasok ka sa aking cruise at binugbog ang mga tao sa seremonya ng aking pakikipag-ugnayan.
Curious na ipinikit ni Silas ang kanyang mga mata, at tinitigan si Harvey na may masamang tingin. Sa una ay naisip niya na pamilyar siya sa nangungunang 10 pamilya kasama ang 5 nakatagong pamilya na mga kahalili at mga kilalang tao. Gayunpaman, hindi tumunog ang mukha ni Harvey. Sobrang nakakatuwa kay Silas na talagang nagdulot ng gulo si Harvey dito. Kahanga-hanga, kabata, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng lakas ng loob na gumawa ng gulo dito. Halika, kunin ang bawat solong security guard dito. Dalhin mo rin ang mga personal bodyguard ko. Isa pang bagay. Sabihin kay Miss Patel na i-host ang seremonya sa lalong madaling panahon. Siguraduhin mong hindi siya maaapektuhan dahil sa isang ignorante na lalaki. Naglabas ng mahaba at manipis na tabako si Silas John at mabilis na huminga habang nagpapakita ng malamig na ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong hindi mula sa nangungunang 10 pamilya o ang 5 nakatagong pamilya. Hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon upang malaman ang tungkol sa kanilang background o sama ng loob. Alam niyang madali niyang durugan ang bawat taong ganito. Kung tutuusin, kung isasaalang-alang ang awtoridad ng pamilya John bilang isa sa nangungunang 10 pamilya, natural lang sa kanya na maging ganito na nangingibabaw. Kung hindi dahil sa engagement ceremony, sinabihan na niya ang kanyang mga subordinate na barilin ang lahat dahil dito. Sabihin sa lahat na magtipon dito. Ibaba mo rin dito ang 2 eksperto. Isang binata na may maikling buhok ang tumango bago napaungol sa kanyang walkie-talkie. Ang mga taong hindi na-inform ay iisipin na siya ay talagang may kakayahang tao. Maririnig ang mga yabag ng paa sa buong lugar. Agad na pinalibutan ng 100 security guard na may mga rifle si Harvey York at ang iba pa na may mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, may mga yabag pa rin na nanggagaling sa malayo. Ang lahat ng mga bisita ay nagtaas ng ulo, na iniisip na si Harvey ay madudurog ng buo bago siya ipakain sa mga isda. Hindi nagpakita ng emosyon si Julian York at ang iba pa. Wala silang pakialam sa kaguluhan sa oras na ito. Sa kanilang pag-unawa kay Harvey, ang mga taong iyon ay walang karapatang ipagmalaki ang kanilang lakas. Kung tungkol kay Silas, magiging young master pa rin siya ng pamilya John kung alam niya kung sino ang kaya niya at hindi niya kayang puntahan na laban sa. Ngunit kung siya ay nagpilit na makisali, walang ibang dapat sisihin sa kanyang pagkamatay. Tahimik na nilingon siya ni Harvey bago nagpakita ng isang malabong ngiti sa kanyang mukha. May balak ka bang pigilan ako dito? I'm giving you one chance for the sake of our relationship, Harvey. Isa lang ang nakukuha mo. Biglang lumabas si Ellen Moreno bago tumingin kay Harvey ng buong pagmamalaki. Hayaan mo na si Lola Cobb at ang iba pa. Bulalas niya na may kawang-gawa na tono. Lumuhad ka bilang paghingi ng tawad kay Young Master John. Para sa kapakanan ng okasyong ito, magiging bukas palad ako at hihilingin kay Young Master John na palayain ka ng walang paghihirap. Kung wala ito, siguradong patay ka na. Naiintindihan mo ba? Ang isang maliit na pritong tulad mo ay hindi kayang gawin ang anumang gusto mo sa isang lugar na tulad nito. Natural, gusto ni Ellen na ipakita ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan para maintindihan ni Harvey na siya ay wala. Higit sa lahat, gusto niyang lumuhad siya. Nakangiting sinulyapan ni Harvey York si Ellen Moreno. Paano kung magpapakitang gilas ako dito? Halatang hinahamon niya si Ellen sa sandaling ito. Ang mga tao sa likod ni Silas John ay agad na nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na may maglalakas loob na kumilos dito ng mataas at makapangyarihan. Dapat may death wish siya o ano. Ang mga nasasakupan ni Silas John ay handang turuan si Harvey ng leksyon bago itinaas ni Ellen ang kanyang kamay para pigilan sila. Pagkatapos, ngumiti siya kay Silas at sinabing, "Young Master John, Harvey York ang pangalan niya. Kaibigan ko siya. Siya ang tumulong sa amin noon pero tinawid niya kami pagkatapos. Sabi nga, lagi naming gagantihan ng aking ina ang paghihiganti. Hayaan mo akong hawakan ito para sa akin, okay? Noon lang ako sa wakas makakabawi sa pabor." Nagsimulang magpakita ng mapaglarong ekspresyon si Silas matapos marinig ang mga salita ni Ellen.
Sinamaan niya ng tingin si Harvey na may pagtataka sa mukha. Sigurado ka bang kaibigan mo yan? Tama iyan. Hahayaan mo siya kapag lumuhad siya sa harap mo ng libre ang mga tao, di ba? Gustong ipakita ni Ellen ang kanyang posisyon bilang may bahay, ngunit hindi niya nakita ang malalim na tingin sa mga mata ni Silas. At saka, today's the day na na-love at first sight tayo. Masama ang engagement ceremony natin kung may dam-anak na dugo. Matapos makita ang magandang mukha ni Ellen, napangiti si Silas habang bumuga ng usok bago itinaas ang mukha ni Ellen. Kahit anong sabihin ng mahal ko. Pagkatapos, malamig na pinandilatan ni Silas si Harvey. Harvey, tama ba? Bibigyan kita ng pagkakataon para sa kapakanan ni Ellen. Gawin ang eksaktong sinabi niya at hayaan ang lahat. Humingi ng paumanhin at magbayad para sa lahat, o ipapakain ko ang bawat isa sa inyo sa mga isda. Sa sandaling ito, si Silas ay labis na nangingibabaw. Nagmamalaki si Lola Cobb na parang ainal-alayan. Bitawan mo kami kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey nang lingunin niya si Silas. Wala kang karapatang bigyan ako ng pagkakataon dito. Ang kanyang mga salita ay hindi kasing lakas, ngunit sa hindi malamang dahilan, malinaw na narinig ng karamihan ang kanyang sinabi. Natigilan ang lahat, hindi nila akalain na si Harvey ay maaaring maging ganito kabastos. Mukhang nagulat si Ellen bago ang bakas ng galit sa maganda niyang mukha. Sa isip niya, dapat ay nagpakita na si Harvey ng kanyang paghingi ng tawad noon sa halip na kumilos ng buong taas at makapangyarihan. She was showing her authority just to give Harvey a chance, yet wala siyang pakialam. Wala kang mapapala sa pagiging matigas ang ulo mo, Harvey. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang aking kasintahan ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Mukha namang mayabang si Ellen na para bang tinuturuan niya ng leksyon si Harvey. Kung magagalit si Young Master John, lalala ang mga pangyayari. Kahit na mayroon kang ilang katayuan at koneksyon, walang makakapag-protect sa iyo ng ganito. Sinasabi ko sa iyo sa huling pagkakataon. Walang makakapigil sa akin na kunin ang mga taong ito. Sinasabi ko na, maging ang Diyos ay hindi maaaring iligtas sila. Parang bitter si Ellen Moreno. Anong nangyari sa iyo, Harvey York? Hindi ba pwedeng kahit minsan lang makinig ka sa akin? Ginagawa ko ito para sa kapakanan mo. Kahit na hindi mo pa nakita ang awtoridad ng pamilya John, nakita mo man lang ito. Ang kapangyarihang tulad nito ay hindi mo maintindihan. Hindi ka mananalo. Gumising ka. Tumakbo si Ellen papunta kay Harvey gamit ang kanyang high heels. Sa isip niya, nag-transform siya bilang butterfly. Naniniwala siya na may karapatan siyang maliitin si Harvey sa puntong ito. Sinamaan niya ng tingin si Harvey bago siya kinilig, na parang may na-realize siya. Nakuha ko na ngayon. Bulalas niya. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Alam mo naman na engaged na ako. Alam mo na nahanap ko na ang soulmate ko. Iyon ang dahilan kung bakit ka naging hindi mapalagay. Alam kong nasa puso mo pa rin ako. Kinalaban mo ako noon dahil gusto mong sumuko ako sa awtoridad mo. Nakakahiya na nakalimutan mo ang isang bagay. Ang kawawang hikbi na tulad mo ay hinding-hindi makakasama ang isang Diyos ang tulad ko. So what kung ipakita mo ngayon ang tunay mong kulay? Isang mapaglarong tawa ang pinakawalan ni Ellen. Huli na ang lahat, Harvey. Wala kang pagkakataon sa harap ng one true love ko. Kalmadong ngumiti si Harvey sa harap ni Ellen. Tama na itong mapagpanggap na usapan. Wala akong nararamdaman sa iyo simula pa lang. Bilang dating kaibigan, hiling ko lang sa iyo ang isang maligayang pagsasama. Pagkatapos, walang pagdadalawang isip na ibinigay ni Harvey ang kanyang utos. Ilayo mo si Lola Cobb at ang iba pa. Patayin ang sinumang magtangkang pigilan tayo. Hindi mo ba naiintindihan kung anong sitwasyon mo ngayon? Ang maikling buhok na binata ay hindi napigil ang tumalon bago siya galit na itinuro ang ilong ni Harvey. Ako mismo ang papatay sa iyo kung patuloy kang kumilos ng ganito. Naririnig mo ba ako? Sampal. Kalmadong ibinaba ni Harvey ang likod ng palad niya pasulong. Napasigaw ang binata sa sakit habang pinapalipad siya.
Malungkot na tingin ang ipinakita ni Silas John habang itinutok ang kanyang tabako kay Harvey. "How dare you touch one of my men, you bastard? Gaano ka kamangmang? Gusto na kitang patayin noon pa. But for Ellen's sake, I decided to off the hook." Sa tingin mo ba talagang kahanga-hanga ka? May sasabihin ako sa'yo. Kung si Ellen ay hindi nagsalita para sa iyo, ikaw ay tinadtad na karne na sa lupa ngayon. Ikaw, sa lahat ng tao, dapat alam mo kung may karapatan kang hamanin ako. Saang pamilya ka ba kabilang? Inabot ni Silas ang mukha ni Harvey. Sampal. Agad na sinampal ni Harvey si Silas bago pinunasan ang kamay gamit ang ilang wet wipes. Sapat na ang pagyap-yap dito. Isang malamig na tono ang umalangaw sa buong lugar. Paano ito posible? Natahimik ang lahat. Nalaglag agad ang kanilang mga panga. Ang mga aksyon ni Harvey York ay ganap na lampas sa inaasahan ng lahat. Napuno ng kawalang paniwala ang lahat nang napatingin sila sa tanawing nasa harapan nila. Walang nag-iisip na si Harvey ay magiging ganito kayabang, sinasampal si Silas John sa isang tabi. Si Silas ay isang batang master ng pamilya John, pagkatapos ng lahat. Siya ay isang ampon lamang ng punong bahay, ngunit ang ilang dugo ng pamilya John ay patuloy na umaagos sa kanyang mga ugat. Kahit na hindi siya maaaring maging susunod na kahalili, siya pa rin ang pinagkakatiwalaang subordinate ni eldest young Master John. Ang kanyang katayuan, pagkakakilanlan, at kapangyarihan ay higit pa sa imahinasyon ng sinuman. Hindi mabilang na mayaman at makapangyarihang mga tao ang karaniwang nagpapasaya sa mga taong tulad ni Silas. Malinaw na superior siya. Maliban sa top-rated na mga young masters at princess, sino ang maglalakas loob na hindi gumalang sa isang tulad ni Silas? Sabi nga, ang prominenteng figure ay isinantabi sa kanyang sariling paglalakbay. Walang sino man ang maaaring tanggapin iyon. Laking gulat ni Lola Cobb at ng iba pa. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi siya makapaniwala sa kawalang ingat ni Harvey. Kasabay nito, isang hindi maisip na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang tinatawag na proteksyon ng pamilya John ay malamang na hindi rin makapangyarihan sa lahat. Young Master John, Silas, isang grupo ng mga tao ang sumugod. Mabilis na binuhat ni Ellen Moreno si Silas sa lupa bago pinunasan ng tisyo ang gilid ng bibig nito. Pero kahit anong mangyari, makikita pa rin sa mukha niya ang isang matingkad na pulang marka ng palad. Natural, hindi man lang nagpapighil si Harvey. Ang lakas ng loob mong ipatong ang iyong mga kamay kay Young Master John. Pumunta ka, patayin siya. Sa wakas ay bumalik sa kanyang katinuan ang lalaking maikli ang buhok. Agad siyang umungol habang tinatakpan ng pulang-pula niyang mukha. Isang dosenang security guard ang sumigaw habang humahakbang na may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Malamig na tumawa si Trey Bierstadt bago sinipa ang baril ng maikling buhok na lalaki. Pagkatapos, hinawakan ni Trey ang buhok ng lalaking may maikling buhok bago ibinagsak ang mukha sa marmol na haligi sa gilid. Bam! Kasabay ng tunog ng malakas na putok, ang amoy ng dugo ay lumabas ng tumalsik ang pulang kulay kung saan-saan. At pagkatapos, inilabas ni Trey ang kanyang machete at inilagay sa leeg ng lalaki. Sino sa inyong mga bastard ang gustong pumutok ng gatilyo? Halika, tignan natin kung mas mabilis ka sa talim ko. Nang inig ang mga security guard nang makita ang tanawin. Sa sandaling iyon, hindi sila mangangahas na gumawa ng isang solong galaw. Ang maikling buhok na lalaki ay nakaramdam ng labis na hinanakit ngunit hindi na maglakas loob na magsalita sa sandaling hinawakan siya na naging hostage. Laking gulat ng karamihan. Ang kawalang ingat ni Harvey ay lubos na hindi kapani-paniwala. Sinamaan ng tingin ni Ellen si Harvey habang inaalalayan si Silas. Nababaliw ka na. Paano ka naging mangmang? May death wish ka ba o ano? Gusto mo bang mamatay? Kabanata 4,040. Nagalit si Ellen Moreno. Ang mga bagay ay malapit ng maging talagang pangit. Pakiramdam niya ay naging mabait na siya kay Harvey York. Ibinuhos niya ang kanyang puso para lang magkaroon ng pagkakataon si Harvey na mabuhay. Binigyan pa niya ito ng pagkakataon na ayusin ang sarili niyang pagkakamali.
At saka anong nangyari? Hindi lang niya ito pinahalagahan, sinampal pa niya mismo si Silas John. Hinahanap lang niya ang kanyang kamatayan sa puntong ito. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Kahanga-hanga, kahanga-hanga, si Silas ay isang batikang tao. Bumalik siya sa katinuan bago malamig na pinandilatan si Harvey habang pinipigilan siyang makapatay sa layunin. Sa sandaling ito, hindi siya sumabog sa galit. Nakakita na ako ng maraming baliw na tao sa Golden Sands. Ngunit kahit na sila ay mula sa 5 nakatagong pamilya o sa nangungunang 10 pamilya, hindi sila maglalakas loob na kumilos sa harap ko. Hindi lang nawalan ka ng pagkakataon, nagawa mo rin akong magalit ng husto. Hinaplos ni Silas ang bahagyang namamaga niyang mukha. Pagbabayaran mo ang iyong kayabangan ngayon. Oh, sa palagay mo ba ay talagang kahanga-hanga ka? Parang walang pakialam si Harvey. Isama mo yan. Ibigay mo lahat ng meron ka. Alam ng Diyos kung gaano karaming mayabang na mga batang Panginoon at prinsipe ang nadurog ko bawat buwan. Though, I wouldn't mind let you show off muna bago ka ibaba. Isang malamig na titig ang ipinakita ni Harvey. Kahit sino pa si Silas, patay na siya na kunin ang pamilya Cobb. Kahit na kailangan niyang patayin ang paraan para makaalis dito. Kung ang isang tulad ni Lola Cobb ay hindi haharapin sa lalong madaling panahon, tiyak na makakahanap siya ng paraan upang labanan si Dean at Kathy Cobb sa hinaharap. Malungkot na tumawa si Silas bago itinaas ang kanyang hinlalaki sa harap ni Harvey matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Mabuti, magaling, wala pa akong nakikitang kasing bastos mo simula pa noong araw na isinilang ako. Hindi ko akalain na magsasalita ka pa ng ganito kalaki, kahit na sa harap ng kamatayan. Mukhang wala kang takot kung tutuusin. Naturally, medyo hindi nasisiyahan si Silas tungkol sa mapagmataas na ugali ni Harvey. Labis na nadismaya si Ellen nang makita niya ang tanawin. Magpanggap ka pa, tingnan kung ito ay katumbas ng halaga. Ikaw ay ganap na walang talento, ngunit narito ka sa labas na nagpapanggap na ikaw ay isang hotshot. Ano ang punto? Sa mga mata ni Ellen, ang background ni Harvey ay hindi man lang maikumpara kay Silas. Naniniwala siya na inilalabas lamang nito ang kanyang mga pagkabigo sa pamamagitan ng paghamon sa young master. Naiinis lang siya sa engagement ceremony. Kaya naman plano niyang lumaban hanggang kamatayan laban sa isang kilalang tao sa kabila ng kanyang kakulangan sa talento. Ang mga lalaking umiibig ay hindi makatwiran. Parang hindi siya mature. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Ellen habang umiiling. Medyo disappointed siya kay Harvey habang medyo nakikiramdam din na mapagmataas. Humanga siya sa matalas na mga mata ng kanyang ina na nakikita ang katigasan ng ulo at kawalang gulang ni Harvey sa pamamagitan lamang ng isang sulyap. Naniniwala ang kanyang ina na mabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa takot kung hindi iyon ang kaso. Walang pagdadalawang isip, bakas sa mga mata ni Ellen ang awa habang nakatitig kay Harvey.